que ver si remata. ¡Una más! Ibinigay ng Mexico si Chavez sa mundo, pero di nila naikwento ang lalaking di natalo. Champion baru daun. Dari atas champion desu ga Lopez no punch. Ang pangalan niya ay Ricardo Finito Lopez. At sa loob ng 16 na taon, walang sinuman na nakatalo sa kanya. Two looping right hands and left hook and down he goes. Ricardo Lopez. Ipinanganak siya noong ika-25 ng Hulyo, 1906 sa Cuernavaca, Morelos, Mexico. Naging profesional siya noong 1985, isang binatilyong pumasok sa esport na walang ingay, walang publisidad, at walang shortcut. Isang batang lalaki lang mula sa Mexico na natutunan sa mahirap na paraan kung ano ang hinihingi ng professional na boxing. Pero si Finito ay may kakaibang taglay noon pa. Karamihan sa kaedad niyang boksingero ay baguhan, hilaw, at pinag-aaralan pa lang ang mga batayan. Si Lopez ay lumalaban parang propesor. Alam na niya ang anggulo, distansya, timing, at galaw. Hawak na niyang mga batayan at delikado na ang mga iyon. Hindi naging magarbo ang mga unang taon. Si Ricardo Lopez ay isang boksingero sa minimum weight, 105 libra, na lumalaban sa isang division na hindi sinusubaybayan ng karamihan sa mga kaswal na tagahanga at halos hindi pinapansin ng karamihan sa mga promotor. Hindi mahalaga sa kanya yon. Siya ang nangingibabaw. Unang laban niya bilang profesional ay kay Rogelio Hernandez, isang malaking pagsubok para sa baguhang binatilyo. Nalampasan niya ni Lopez. Pagkatapos ay nalampasan din ng sumunod at ang kasunod pa. Panalo, pagkatapos ng panalo, pagkatapos ng panalo. Pagtapos ng dekada ng 1980 at 80 na kapantala na si Lopez, ng 26 na sunod-sunod na panalo, 26 na laban, 26 na kalaban, at wala ni isang talo. Wala pang nakabasa sa kanya. Ngunit pundasyon pa lang ito, at dahan-dahang binubuo ni Lopez ang isang bagay na di inaasahan ng iba. At noong 1900, naraan siyam na pumalapit ng matuklasan ng mundo ang kanyang binubuo. Sa record na 26 na panalo at walang talo, nagkaroon na ngayon ng pagkakataon si Lopez na lumaban para sa pandaigdigang titulo laban sa Hapones na si Hideyuki Ohashi para sa kampyonato sa minimum weight ng World Boxing Council. At ito na ang sandaling matagal niyang hinintay. Sa unang 3 rounds, ginawa ni Lopez ang palagi niyang ginagawa. Nagbasa, nagkalkula, naglatag ng bitag. 体を振ってという指示がたくさん飛んでいます。はい。そういった話を前からしていたんですが、先ほどうかつにですね、少しで抑えないといけないですね。そうですね。はい。Sa ika-4 na round, pinabagsak niya si Ohashi sa unang pagkakataon gamit ang malakas na kanang suntok. まあ左っぱ突き上げられるというですね。はい。話は。チャンピオン大橋がダウン。 Nakabangon si Ohashi bago matapos ang bilang, pero halata kay Lopez na nagawa ng pinsala. Sa ika-5 round, bumalik siya sa laban at nagpakawala ng isang malakas na kanang hook na muling nagpabagsak kay Ohashi sa ika-2 pagkakataon. Nakabangon ang kampiyon bago matapos ang bilang, pero hindi siya pinayagan ni Lopez. Nagpakawala siya ng malakas na kaliwang hook na nagpayanig kay Ohashi na napalapit sa lubid at iniligtas ng referee mula sa dagdag na parusa. はい。まあ相手にペースを与えちゃったんですよ。はい。ですからもう少し。あ、右。またしてもダウン。大橋。さあ。あ、左。チャンピオンバルダウン。左を出したチャンピオンですが、ロペスのパンチ。もうダメですねこれ。苦しい足に来ています。ダメダメ。なんとか立ち上がろうとする大橋。カウントが進む。 Manalo ng titulo ay isang bagay, pero ang ipagtanggol ito ang bumubuo ng pamana at ang sumunod na nangyari. Isa ito sa mga pinakadominanting paghahari sa kasaysayan ng boxing. Unang depensa ng titulo, kampyonato sa minimum weight ng World Boxing Council sa Shizuoka, Japan. Nakakuha pala niya ng sinturon, pero nagsisimula ng pumila ang mga hamon. Si Kimio Hirano, isang Hapones, ang unang pumila at lumalaban sa sariling bayan sa harap ng mga tagahanga na naniniwalang siyang magwawagi. Sa loob ng 7 round, sinubukan ni Hirano ang lahat, pero kontrolado ni Lopez ang laban mula sa simula at unti-unti niyang pinahina si Hirano. Y bueno, pues después hubo un problema difícil ver peleadores que usan. De pronto ya Ricardo López le mostró un par de ellas, izquierda y derecha o derechazos largos. Mínima antiguamente era la de peso mosca, después ya bueno, un peleador completo de
a más y a más en cuanto a estroficios causados por los golpes. Sa ikawalong round, bumitaw si Lopez ng matinding kombinasyon na nagpabagsak kay Hirano sa lona. Hindi makapaniwala. Sa oras na ito, sapat na ang nakita ng referee. Cabeza, Chinito López con una puntería casi letal, terrible descarga y se derrumba. Finalmente, Hirano hecho pedazos. Magpapadala si Korea na mandirigma na mahirap talunin. Ipinadala ni Korea si Kyung Jun Lee na may misyon, lumaban sa kanyang bayan sa Seoul. Sa harap ng mga manonood na handang magkorona ng bagong kampiyon, hindi ito basta-bastang kalaban. Determinado si Lee, matibay siya at sapat na delikado para tumagal ng 12 round laban kay Lopez. 브레이트 선수인데 지금 양상이 바뀌게 됐어요. 자, 레프트 후. 예. 그러니까 로페스 선수의 주먹이 나올 때를 노려야 될 것 같네요. 리카르도 로페스. 정리를 해야 됩니다. 여기서 계속 쫓아 들어가는 것만 최선의 방법이 아니에요. 앞서 있습니다. 레프트 퍼더버는 지금 이경현 발을 허용하지 않았습니까? 이경현 선수요. 올려치게 그대로 관중들 모두 이경현 선수 일방적인 응원. 네, 그 선수요. 왼쪽 눈에 상처가 좀 있죠? 피가 흐르고 있지 않습니까? 이런 것의 반복이다. 자, 레프트. Ganun na ang nangyari. Sa loob ng 12 round, pindusyur ni Lee si Lopez. Pinahirapan siya ng higit pa kaysa kay Hirano. Pero kahit ano pa ang ibato ni Lee, may sagot si Lopez. Sa bawat round, kinontrol niya ang ritmo, kinontrol niya ang distansya, at kinontrol niya ang laban. 리카르도 로페스와 도전자 이경현 선수. 손이 내려오지 않습니까? 네네. 이경희로 갈 때 좀 움직여달라 이런 말씀 그렇습니다. 아닙니까? 완투 뻗어봅니다. 네네, 발디딜 틈이 없을 정도로 네. 손님들이 많이 오셨죠. 좌석과 좌석 사이에 복도가 있죠. 피하기는 잘 때는 이경현. 이경현 선수 이 상황에서 Nang tumunog ang huling kampana, wala nang duda sa resulta. 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. Nagwagi si Lopez sa unanimous decision at naipanatili ang sinturon sa Mexico. Pagkatapos noon, pumasok si Lopez sa isang hindi mapigilang winning streak. Knockout niya lahat ng kalaban na humarap sa kanya at umabot ang kanyang undefeated record sa 35 panalo at wala pang talo. Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Patuloy pa ring dumarating ang mga kalaban. Ngayon si Manny Melchor, dating kampiyon ng International Boxing Federation mula sa Pilipinas, na sanay sa world title na laban, ang sumunod. Sa mga unang rounds, ginawa ni Lopez ang palagi niyang ginagawa. Matiisin, maingat, at unti-unting binuwag si Melchor piraso-piraso. Himself off balance. Hence by Lopez. That was his last fight, but again, as you see, to enjoy it for only a single night, then was defeated in his first By Lopez. See, that time Lopez, he looped the right hand over and then he... This will be a very good fight if these guys ever got together. Lopez. I believe Manny Melchor will come out. Sa ikalimang round, unang beses na napatumba si Melchor sa luna ng isang tumpak na kombinasyon. Bumamon si Melchor at sa loob ng 11 rounds ay tinanggap niya lahat ng suntok ni Lopez at tumangging sumuko. Lunging with a left hook of his own. You know, there's so much ebb and flow in these. Sa ikalabing isang round, tinapos ni Lopez ang laban gamit ang textbook na jab. Sa ikalawang minuto, bumagsak si Melchor sa lona matapos tamaan ng serya ng malilinis na kanang suntok sa huling pagkakataon. East. Ikalabing isang depensa ng titulo, 36 na panalo at nananatiling walang talo. Kasama si Lopez sa fight card ni na Julio Cesar Chavez at Frankie Randall sa ikalawang paghaharap. Chavez ang panggalan na nakasulat sa markino ang gabing yon. Pero si Lopez ay may sarili ring pahayag na gustong iparating. Dumating si Guardia na bata pa gutom at walang talo. May 21 panalo at walang talo. Pero nilampaso siya ni Lopez round matapos round, gamit ang kanyang kanang kamay para kontrahin ang southpaw na tindig. Kinokontrol ang bawat palitan gamit ang eksaktong footwork at tuloy-tuloy na jab. 契約結んだんだよね。はいはい。だから今後です。このチャンピオン、やはり戦いづらいのか。またワンツーです。
ロペスがだんだんリズミカルになってきて、多分よくテンポで返すんですね、顎か。またカウンター。テリー。出にくいんでしょうね。1ラウンドからの流れ見ると Hindi ito hinayaan ni Lopez at hindi nakuha ni Guardia ang kanyang ritmo sa 12 round. At ang mga scorecard ay 119 sa 109, 117 sa 110, 117 sa 110. 10ポイント差が1人と7ポイント差が2人ですね。はい、チャンピオンリカルド・ロペス10度目の防衛に成功です。 Muling namayagpag ang kampiyon na si Lopez. Tinurog ang lahat ng kalaban na humarap sa kanya at dinala ang kanyang walang talong record sa 47 panalo at walang talo. habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. Pero ang lalaki na matagal nang magmamasid mula sa malayo ay handa na. Ngayon, hindi siya pumunta para matalo. Noon 1,000 978 paulit-ulit na naipagtanggol ni Lopez ang kanyang titulo. Siya ay 32 taong gulang at may pambihirang record na 47 profesional na laban at 47 panalo. Ito ang pinakamahalagang laban ni Lopez. Isang unifikasyon na laban sa sariling bansa. Kasama ang mga titulo ng minimum weight ng World Boxing Council at World Boxing Association na nakataya at isang punong-puno na estadium sa Mexico City, handang masaksihan ang kasaysayan. Ngunit walang sinuman ang handa sa tunay na nangyari. Sa simula pa lang, parehong agresibo at determinado ang dalawang boksingero. しましたため、この統一戦メキシカンリカルド・ロペス一方のアルバレスも 67% です。大歓声を送り始めています。 WBA、WBC 世界ソロ級の王座統一戦。 Sa ikalawang round na pabagsak ni Alvarez si Lopez sa lona, gamit ang malakas na kanang suntok, ang tanging knockdown sa kanyang karera. Sa unang pagkakataon sa 47 laban, si Ricardo Lopez ay nakahandusay sa lona, nakatanaw sa mga ilaw. 立ち上がりからアルバレスがプレッシャーをかけます。右は Bumangon si Lopez at ipinagpatuloy ang laban. Sa loob ng 7 round, nagsagupa ang dalawang kampiyon sa isa sa pinakamatitinding laban sa minimum weight na nasaksihan. Isang aksidenteng bangga na nagdulot ng malalim na sugat sa kanang kilay ni Lopez. Kaya kinailangan makialam ang doktor ng ring. 相手は WBA のチャンピオンロセンド・アルバレス。なんとそのロセンド・アルバレス戦前の予想に反しました。おっどうした。バッティングですか。バッティングですね。またバッティングがありました。いやジムひどいんですねこれ。切りました。切りましたか。 At agad itong dumiretso sa scorecards. 67 sa 64 para kay Lopez, 68 sa 63 para kay Alvarez, 66 sa 66, tabla. Nag-split technical draw na Lopez at Alvarez, kaya parehong napanatili ang sinturon at walang talo. Si Lopez ay unang beses lang nabagsak sa kanyang karera. Hindi basta nabasag ang alamat, alam ito ni Alvarez. Kailangan magkaroon ng rematch. 3 buwan matapos, agad siyang ibinalik ni Lopez sa ring. Dahil ang mahuhusay na kampiyon ay hindi kayang iwanang may hindi patapos na usapin. Dapat sana ang rematch ay magiging laban para sa unification. Bago magsimula ang laban, si Alvarez ay lumampas ng 1.5 kilo sa limitasyon. Kaya tinanggalan siya ng dobling titulo ng Universal na Asosasyon ng Boxing. Pwede namang umalis si Lopez, pero pinili niyang lumaban dahil alam niyang ang panalo ang magbibigay sa kanya ng bakanting sinturon ng Pandaigdigang Asosasyon ng Boxing. Sa 12 rounds, tunay na digmaan ito. Dumating si Alvarez gamit ang kanyang lakas at agresibo, palaging nagpipressure at ginagawang pangit ang laban. Sa loob, tumugon si Lopez gamit ang matutulis na kombinasyon at mas mahusay na footwork, sinusubukang panatilihin ang laban sa gusto niyang distansya.
Pero ang mga suntok ni Alvarez ay eksakto at malupit at nagdulot ng mga sugat sa magkabilang mata at ilong ni Lopez. Dumadaloy ang dugo sa mukha ni Lopez. Ang isang hindi gaanong palaban na kampeon ay baka sumuko, pero si Lopez naging mas agresibo at tinapos ang laban ng mas malakas. Mga scorecard na 116 sa 112, 116 sa 114 para kay Lopez at 113 sa 115 para kay Alvarez. Nanalo si Lopez sa split decision at may 2 sinturon na ngayon. Napatumba ni Alvarez si Lopez at nabuksan ang ulo nito. Dinala pa sa sukdulan, ngunit hindi pa rin sapat. 48 panalo, 1 tabla at 8 talo. Matapos ang halos isang dekada bilang kampeon sa minimum weight, nagawa na ni Lopez lahat sa division at naipagtanggol ang titulo ng higit kaysa karamihan ng ibang kampeon sa buong karera nila. Pinag-isa niya ang mga sinturon at naiganti ang pinakamahigpit niyang pagkatalo. Kaya umakyat siya sa light flyweight division. Ngayon, kaharap na niya ang mas malalaki at mas malalakas sumuntok na mga lalaki. Si Grigsby ang kampeon sa light flyweight ng International Boxing Federation at hindi niya basta-basta isusuko ang kanyang titulo nang hindi lumalaban. Sa loob ng 12 rounds, naging parang laro ng chess ang laban. Nag-aral at nagkukontratake ang 2 boksingero, kapwa kinakapaan ng isa't isa. Pagkatapos ng huling kampana, parehong sugatan ng boksingero, ngunit si Lopez ang nadomina ng laban mula umpisa hanggang dulo. Una victoria, por supuesto, Es un hombre rápido, se mueve bien, tiene sentido. preparado, lo vemos muy bien, aunque claro, no tiene que confiarse para nada Grigsby en su duelo despiadado, para nada, ha notado muy bien. En este 5º episodio. Esa pueda ser una baza que juegue a favor del campeón, de Grigsby. Hacer lo que tiene que hacer, sujetarle. Un buen boxeador, pero los creemos por azteca, Ricardo el Finito, pero no nos cansamos porque se lo merece. Es un gran campeón, pero yo lo ha perdido por muchísimos puntos. 5 puntos no son la media diferencia. Nagkaisa ang 3 hurado. Panalo si Lopez via unanimous decision at nakuha niya ang pangalawang world title sa ibang timbang. May 49 na panalo, 1 tabla at 8 talo. Ayon sa mga kritiko, mahahayag ang kanyang kahinaan kapag tumaas siya ng timbang. Tumugon si Lopez sa pagkuha ng sinturon sa unang subok. Tinalo ang isa pang kalaban at nagtala ng 49 sunod na panalo. Ngunit may isang record na mas mahalaga. Isang laban na lang si Lopez para malampasan ito. Umakyat si Lopez sa ring na may 49 na panalo, 8 talo at 1 tabla. Alam ng lahat kung ano pang nakataya bukod sa sinturon. Isang panalo pa at malalampasan na niyang maalamat na record na 49 na panalo at 8 talo ni Rocky Marciano. Si Sorbo Rapin ay dating kampeon sa strawweight at kilala si Lopez. Pero mahirap makilala at mapigilan si Lopez. Si Lopez ay walang awa mula simula, eksakto at walang tigil, may 158 suntok. Habang si Sorbo Rapin ay 7 lang ang naibalik. Walang taguan, walang labasan. He himself said yesterday, I've got to find a way. That would be some accomplishment. Sometimes it really is about trying to stay away from the fight. Warapin's making it easy for Lopez because he's standing outside. And when you're fighting a guy like that, you got to make it. From Warapin all the way across the ring, and he's got his hands up in the classic fighting position. Sa ikatlong round, mas agresibo bang pumasok si Lopez, dalang mas mabibigat at mas matitinding suntok. Naipit si Sorbo Rapin sa lubid at binagsakan ng walang habas na suntok. Namamagitan ng referee at nailigtas si Sorbo Rapin sa dagdag pang bugbog. All over and they're off balance. They can't do it again. And the right staggers Warapin backward as Lopez in perfect position exercises leverage. Warapin has been susceptible to the knockout since moving up in weight, and Lopez looks like... I think Vorapin, who originally was a kickboxer, needs to do some kicking, otherwise he's out of here. And he's out of here now. 50 panalo, 8 talo at 1 tabla. Ang record ni Rocky Marciano ay naging bahagi na ng kasaysayan.
Hindi lang na ipagtanggol ni Lopez ang sinturon niya. Naisulat din ang pangalan niya sa mga record magpakailanman. Dumating si Pitelo bilang challenger, pero agad siyang pinabagsak ni Lopez sa lona sa ikalawang round. Simula pa lang, siya na ang may kontrol sa laban at hindi na ito binitawan. Good fight to Mickey Cantwell, and as soon as he doesn't start to get beaten, who's been the underdog in many of fights. Oh! Got nailed with a left hook! Sa 7 round, si Lopez ay bihasang maestro na may napakatumpak at walang tigil ang head movement niya. Unti-unti niyang dinurog si Pitelo hanggang wala nang natirang dudurugin. You get him drunk and then Ricardo Lopez on the heart. Well, he's hanging in there, so he's ready. Ricardo lands another big shot, he'll go. Sa ika-8 round, naging mabangis si Lopez. 2 beses siyang tinamaan ng matinding kanang suntok, kasunod ng 2 mabibigat na kaliwang hook na tuluyang kumain sa lakas ng mga binti ni Pitelo. Yumuko siya at bumagsak sa sahig dahil pagod siya kabinilangan ng referee. Good right hand by Ricardo Lopez, very good right hand. 2 looping right hands in the left hook, and down he goes! Sa 51 panalo, 1 tabla, walang talo at 38 knockout, nanatili siyang walang talo, hindi matitinag at hindi maabot. Pagkatapos, 1 taon ang lumipas. Noong Nobyembre ng 2002, opisyal na inihayag ni Ricardo Finito Lopez ang kanyang pagre-retiro. Ang pinakamahusay na boksingerong Mexicano na hindi pinag-uusapan ng kahit sino ay katatapos lang isulat ang perpektong wakas ng isang perpektong kwento. Diyan nagtapos si Finito Lopez sa kanyang kwento. Sa sariling paraan, buo ang record at selyado at di matitinag ang kanyang pamana.